silipin natin ang sitwasyon sa mga probinsya sa Cebu. Nagsisidatingan na rin po sa filing centers ang mga gustong kumandidato. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono na sa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, ano ang latest dyan sa Cebu? Audrey, nagsimula na nga ang dumating ang ilang mga tatakbo sa local position dito sa Cebu City. Bantay sarado na rin ang seguridad sa lugar para masiguro na walang aberya. Maaga pa lang napansin na natin na may mga K9 units at PNP ang nagpapatrolya palibot dito sa gusali ng COMELEC para tiyakin ang seguridad sa lugar. Isinara na rin muna ang bahaging ng kalsada sa harapan ng COMELEC dahil gagamitin ang kalsadang ito para bigyang lugar ang mga gusto magain ng kanilang COC. May mga traffic personnel naman na nakaantabay para tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko dito sa lugar. Isa sa unang naghain ng kandidatura ang Secretary General ng One Cebu Party na si re-electionist Congressman Pablo John Garcia. Si Congressman Garcia mismo ang nagsumite ng kanyang COC sa COMELEC sa Kapitolyo. Sa mayoral race naman, nauna nang inanunsyo ni suspended Mayor Michael Rama ang muling pagtakbo sa pagkaalkalde. Isa pa sa matunog na kandidato si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Kahapon sa ginanap na One Cebu Convention dito sa Cebu, isa-isa na rin ipinakilala ni Cebu Governor Gwen Garcia ang kanyang mga pambato sa ilalim ng One Cebu Party. Sa ngayon, hindi pa inanunsyo ni Garcia kung sino ang kanyang magiging running mate. Ang Cebu ang may pinakamaraming bilang ng mga botante sa buong bansa na umaabot sa mahigit 3 milyon. Ang inaabangan ngayon ng lahat kung sino ang makakalaban sa pagkagobernador ni Gwen Garcia. Sa huling datos ng COMELEC, umabot sa 3.3 million ang narehistrong botante sa 2025 midterm elections sa buong isla ng Cebu. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Aubrey? Maraming salamat, John Aroa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.